tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking krisis sa dalawang magkaibang larangan ang sabay na sumiklab at yumanig sa buong Ukraine sa gitna ng patuloy na digmaan sa Europa. Sa panlabas na bahagi, lalo pang pinaigting ng sandatahang lakas ng Ukraine ang kanilang mga estratehikong pag-atake laban sa mga linya ng supply at mga barko ng Russia sa Black Sea at Donetsk. Ngunit sa loob mismo ng Kyiv, sumiklab ang isang napakalaking krisis sa politika at militar na nagdulot ng malawakang protesta sa mga lansangan at nagbunga ng malaking pagbabago sa pinakamataas na pamunuan ng hukbo. Ang dalawang hamong ito ay hindi lamang malalayong usapin para sa atin dito sa Pilipinas. Ang mga kaganapan sa rutang dinaraanan ng mga produktong butil sa Black Sea ay may direktang epekto sa pandaigdigang kadena ng supply at sa presyo ng pagkain sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, ipinapakita ng katatagan ng pamunuan ng Ukraine kung paano nakaaapekto ang panloob na politika sa seguridad ng buong mundo at sa kaligtasan ng ating mga kababayang marino. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ng objektibo at balansyado ang dalawang pangunahing bahagi ng krisis. Una, susuriin natin ang mga pinakabagong tiyak na pag-atake ng Ukraine sa mga estratehikong target ng Russia at ang naging ganting pagpapalala ng tensyon sa Black Sea. Pangalawa, hihimayin natin ang matinding tunggalian sa loob ng Kyiv na nagpatalsik kay Ministro ng Depensa Mikhailo Fedorov at sa punong komandante ng hukbo na si General Alexander Syrskyi. Ang sabay na pag-init ng labanan at ang krisis sa pamunuan ay naglalagay sa Ukraine sa isa sa pinakamabibigat na pagsubok sa kasaysayan nito. Para sa mga mamamayan sa Pilipinas, mahalagang maunawaan kung paano direktang nakaaapekto sa ating lokal na ekonomiya ang mga desisyong pampolitika at mga aksyong militar sa kabilang panig ng mundo. Noong gabi ng Hulyo 22 hanggang Hulyo 23, 2026, kinumpirma ng General Staff ng Armed Forces of Ukraine o AFU ang isang serye ng mga organisadong pag-atake sa mahahalagang target na panglohistika ng Russia. Kasama sa mga natamaan ang isang tanker ng langis ng Russia sa Black Sea na nagdadala ng langis at gasolina para sa mga sasakyang militar ng Russia. Bukod dito, pininsala rin ng AFU ang isang tulay ponton at isang tulay para sa mga sasakyan sa Novoekonomishne sa rehiyon ng Donetsk, pati na rin ang isang lugar kung saan nagtitipon ang mga sundalong Ruso sa Horlivka. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na opensiba ng mga drone na inilunsad ng Unmanned Systems Forces o USF sa ilalim ng pamumuno ni Komandante Robert Majar Brovdi. Ayon sa opisyal na ulat, sa loob ng 48 oras ay inatake ng mga drone ng Ukraine ang 13 barko ng Russia at 13 pasilidad ng enerhiya sa sinakop na Crimea. Kasama sa mga operasyong ito ang tinatawag na Operation Molushka na gumamit ng mga pandagat at panghimpapawid na drone laban sa mga tanker ng lihim na armada upang pilayin ang supply ng gasolina ng mga Ruso nang hindi nagdudulot ng malawakang pagtagas ng langis. Kasabay nito, isinagawa rin ng Operation Crimean Switch Off kung saan humigit kumulang 100 subestasyon ng kuryente at iba pang pasilidad ng enerhiya sa mga lugar tulad ng Kerch, Yalta, at Koktebel ang pininsala upang putulin ang supply ng kuryente sa mga base militar ng Russia. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga sistema ng depensang panghimpapawid tulad ng S-400 at mga sistemang radar na Nebo, nabawasan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na protektahan ang kanilang mahahalagang sentrong panglohistika. Ang pangunahing layunin ng mga pag-ataking ito ng Ukraine ay direktang paralisahin ang supply ng gasolina at kagamitan ng sandatahang lakas ng Russia habang sinisira ang kanilang mga tulay at infrastruktura. Gayunman, mahalagang linawin na ayon sa mga prinsipyo ng pandaigdigang batas makatao, itinuturing ng Ukraine ang mga pasilidad na ito bilang mga lehitimong target na militar. Wala pang ibinibigay na opisyal na pangalan ang General Staff ng AFU para sa natamaang tanker ng langis o sa eksaktong lawak ng pinsala nito. Wala ring opisyal na bilang ng mga nasawi o nasugatan sa Horlivka, kaya ang mga ulat na ito ay nakabatay sa opisyal na pahayag ng AFU at wala pang malayang pagpapatunay mula sa ikatlong panig o mula sa Russia. Bilang ganti sa mga pag-ataking ito at upang tuluyang harangan ang rutang pang-export ng Ukraine, pinaigting ng Russia ang kanilang mga ganting pag-atake sa mga daungan at sibilyang barko sa rutang dinaraanan ng mga produktong butil sa Black Sea.
Sa unang 2 linggo pa lamang ng Hulyo 2026, iniulat na inatake ng Russia ang 23 pasilidad sa mga daungan at 17 sibilyang sasakyang pandagat sa mga daungan ng Odessa, Chornomorsk at Pivdeni. Nagdulot umano ang mga pag-ataking ito ng pagkamatay ng 11 katao at nagbawas ng halos 33% o 1/3 sa kakayahan ng Ukraine na magluwas ng mga produktong butil. Isang matinding insidente sa komersiyal na paglalayag ang nangyari noong Hulyo 19, 2026 nang tamaan ng tatlong KH-59 o KH-69 na cruise missile ng Russia ang kargamentong barkong MV Golden Leo na pag-aari ng isang kumpanyang Turko. Paalis pa lamang ang barko sa daungan ng Odessa at may kargang 22,000 metrikong tonelada ng trigo nang ito ay atakihin na nagbunga ng pagkamatay ng 10 katao. Ipinakita ng ganitong mga pag-atake sa mga komersyal na barko ang mas mataas na antas ng panganib para sa lahat ng sasakyang pandagat na pangkalakalan na naglalayag sa Black Sea. Dahil sa lumalalang panganib at pagtaas ng bagong bayad sa sigurong sumasaklaw sa panganib ng digmaan, maraming may-ari ng barko ang nagsimulang umiwas sa pagpasok sa mga daungan ng Ukraine ayon sa Lloyd's List Intelligence. Ang kawalan ng katiyakan sa Black Sea ay agad na nakaapekto sa pandaigdigang merkado ng mga pangunahing kalakal kung saan tumaas ng 3 hanggang 7% ang halaga ng mga kontrata sa hinaharap para sa trigo sa Seabot at Euronext. Ang biglaang pagtaas na ito ang pinakamataas na antas na naitala sa nakalipas na 2 taon at nagdulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang seguridad sa pagkain. Habang nagaganap ang matinding labanan sa dagat at sa larangan ng lohistika, isang malaking krisis naman sa politika ang sumiklab sa loob mismo ng administrasyon sa Kyiv. Sinibak ni Pangulong Volodymyr Zelensky si Ministro ng Depensa Mikhailo Fedorov, ang 35 taong gulang na opisyal na tinaguri ang Elon Musk ng Ukraine dahil sa kaniyang pangunguna sa modernisasyon ng pakikidigma gamit ang mga drone. Ang sanhi umano ng kaniyang pagkakatanggal ay ang matinding hindi pagkakaunawaan nila ng punong komandante ng hukbo na si General Alexander Syrskyi. Ang hidwaang ito ay hindi lamang isang simpleng alitan sa pagitan ng mga opisyal, kundi isang tunggalian ng dalawang magkaibang doktrina sa pakikidigma. Kinakatawan ni Fedorov ang makabagong reformang nakabatay sa teknolohiya, desentralisasyon ng pamumuno at pagbibigay ng mas malaking kalayaan at proteksyon sa mga sundalo. Sa kabilang banda, kinakatawan naman ni General Syrskyi ang lumang istilong Sobyet ng sentralisadong pamumuno. Inakusahan siya ng mga kritiko ng labis na pakikialam sa maliliit na pasiya, pagwawalang bahala sa mga lokal na komandante, at pagtrato sa mga bagong recruit bilang mga puwersang maaaring isakripisyo sa isang digmaang unti-unting umuubo sa magkabilang panig. Ang huling pangyayaring nagpasiklab sa krisis ay ang lumabas na iskandalo sa 425th Separate Assault Regiment na kilala bilang Esquelia Regiment. Sa ilalim ng mga pagsisiyasat ng military ombudsman, nabunyag umano ang malawakang pagmamaltrato at pagkamatay ng hindi bababa sa 26 hanggang 32 bagong recruit sa loob ng mga lugar ng pagsasanay dahil sa pambubugbog at pagpipilit sa mga may sakit na ipadala sa pangunahing hanay ng labanan. Nang hilingin ni Fedorov ang masusing pagsisiyasat at pananagutan sa pangyayaring ito, hinarang umano ito ng kampo ni Syrskyi. Nagtulak ito kay Zelensky na sibakin si Fedorov noong Hulyo 15 upang subukang wakasan ang tensisyon sa ministeryo. Subalit hindi napahupa ng pagtatanggal kay Fedorov ang sitwasyon. Sa halip lalo lamang nitong pinasiklab ang galit ng publiko. Libu-libong mamamayan, aktivista at mga veterano ang nagtungo sa mga lansangan ng Kyiv at iba pang pangunahing lungsod para sa isang protestang tinawag na Cardboard Maidan. Sa pamumuno ng kilalang aktivistang si Serhiy Isternenko, hayagang kinondena si General Syrskyi at tinaguri ang general na berdugo dahil sa kanyang mga estratehiyang umano'y kumikitil sa napakaraming buhay ng mga sundalo. Dahil sa matinding presyon mula sa mga protesta ng publiko, napilitan si Pangulong Zelensky noong Hulyo 21, 2026 na gumawa ng isang radikal na hakbang. Opisyal niyang tinanggal si General Syrskyi sa kaniyang posisyon at itinalaga si Major General Mikhailo Drapati bilang bagong punong komandante ng AFU. Si Drapati, na 43 taong gulang, ay itinuturing na isang pambansang bayani mula pa noong 2014 sa Mariupol at sinasabing naging mahalagang bahagi ng pagpapalaya sa Kherson noong 2022.
Ang doktrina ni Major General Drapachi ay nakabatay sa isang laban sa istilong Sobyet at desentralisadong kaayusan ng pamumuno kung saan binibigyan ng halaga ang pakikidigmang digital at ang moral na pananagutan ng mga pinuno. Matatandaang nagbitiw siya sa kanyang tungkulin noong Hunyo 2025 matapos ang isang pag-atake ng misil sa isang kampo ng pagsasanay habang siya ang pinuno ng ground forces. Ang hakbang na ito ay itinuring na pagpapakita ng kanyang pag-ako sa pananagutan. Samantala, inalok naman ni Zelensky si Fedorov na maging tagapayo o pangalawang punong ministro para sa modernisasyong teknolohikal, ngunit tumanggi si Fedorov at iginiit na muli lamang siyang maglilingkod kung ibabalik siya sa dati niyang posisyon bilang ministro ng depensa. Ang mga kilos protesta sa Kiev ay nagpakita ng isang pambihirang halimbawa ng direktang impluwensiya ng opinyon ng publiko sa mga desisyon ng gobyerno sa gitna ng isang nagpapatuloy na digmaan. Nagbigay ang mga tagapag-organisa ng protesta ng palugit hanggang Hulyo 24, 2026 upang ibalik si Fedorov at ayusin ang buong pamunuan ng militar. Mahalagang linawin na nakasalalay sa mga kaganapan pagkatapos ng Hulyo 24 kung magpapatuloy ang mga demonstrasyon o kung tatanggapin ng publiko ang bagong pamumuno sa ilalim ni General Drapati. Ang matinding hidwaan sa pagitan ng pamunuang pampolitika at ng pamunuang militar ay nagdudulot ng malaking pangamba sa mismong mga pangunahing hanay ng labanan. Ang kawalan ng katiyakan sa pamunuan ay maaring makaapekto sa supply ng mga drone, sa mga kinakailangang reforma sa pangangalap ng mga sundalo, at sa pangkalahatang tiwala ng mga kawal sa kani-kanilang komandante. Ang pag-angat ni Major General Drapachi bilang isang respetadong reformista at komandante sa larangan ay naglalayong pagdugtungin ng pagkakahati sa pagitan ng mga tropa sa pangunahing hanay ng labanan at ng General Staff sa Kiev. Sa kabila ng mga panloob na sigalot na ito, mahalagang panatilihin ang isang balansiyadong pagsusuri sa sitwasyon. Ang krisis sa Kiev ay hindi dapat tingnan bilang automatikong pagbagsak ng Ukraine, kundi bilang isang matinding pagsubok na pampolitika sa isang demokratikong bansa habang nahaharap ito sa isang digmaang nagbabanta sa mismong pag-iral nito. Ang kakayahan ng lipunan na magpahayag ng galit at magpatalsik ng mga opisyal ay nagpapakita ng isang buhay na demokrasya, kahit na nagdudulot ito ng pansamantalang panganib sa katatagan ng bansa. Para sa mga mamamayan sa Pilipinas, ang mga kaganapang ito sa Europa ay may aktwal at direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bagamat pangunahing nag-aangkat ang Pilipinas ng trigo mula sa mga bansang tulad ng Estados Unidos, Canada at Australia, ang presyo ng trigo sa buong mundo ay nakatali sa iisang pandaigdigang pamantayan ng pagpepresyo. Kapag tumaas ang halaga ng mga kontrata sa hinaharap para sa trigo sa mga pandaigdigang merkado dahil sa krisis sa Black Sea, agad ding tumataas ang gasto sa pagbili ng mga lokal na tagagiling ng harina sa ating bansa. Dahil sa pagtaas ng gasto sa pag-aangkat ng trigo, nahaharap ang mga lokal na panaderya sa Pilipinas sa matinding presyur na magpatupad ng pagbabago sa presyo. Maaari itong magbunga ng humigit kumulang year 1.50 hanggang year 250 na pagtaas sa bawat pakete ng Pinoy Pandesal at Tasty. Maaari rin itong humantong sa pagpapaliit ng timbang o dami ng tinapay habang pinananatili ang dating presyo. Bukod pa rito, ang pagmahal ng trigong ginagamit sa pagkain at ng barley ay nagpapataas din sa gastos sa paggawa ng komersyal na pagkain ng mga hayop. Maaari itong magdulot ng panibagong bugso ng implasyon sa presyo ng lokal na karne ng baboy, manok at itlog sa ating mga pampublikong pamilihan. Isa pang napakahalagang usapin para sa Pilipinas ang seguridad ng ating mga kababayan sa karagatan. Ang ating bansa ang pinagmumula ng humigit kumulang 20 hanggang 25% ng kabuuang bilang ng mga manggagawang pandagat sa buong mundo. Ang mga pag-atake sa mga komersyal na barko sa Black Sea ay direktang naglalagay sa panganib sa buhay at kabuhayan ng libu-libong Pilipinong marino na nagtatrabaho sa mga sasakyang pandagat na pangkalakalan sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Department of Migrant Workers o DMW hanggang Hulyo 20, 2026, may 9 na komersyal na barkong may sakay na 139 Pilipinong marino ang naging biktima ng mga pag-atake sa hilagang bahagi ng Black Sea. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot umano ng pagkamatay ng 2 Pilipino, pagkasugat ng 12 at pagkawala ng isa. Dahil sa lumalalang panganib, naglabas ang pamahalaan ng DMW Advisory No. 41 Series of 2026 na nagdedeklara sa lugar bilang isang zonang may mataas na panganib. Sa ilalim ng DMW Advisory No. 41, ipinatupad ang karapatang tumangging maglayag para sa ating mga marino.
Ibig sabihin, may legal na karapatan ng sinumang Pilipinong marino na tumangging pumasok sa mga sonang may digmaan ng walang anumang parusa sa kaniyang kontrata. Bukod dito, pinagkalooban din sila ng karapatan sa libreng pagpapauwi, 2 buwang batayang sahod bilang kabayaran, 100% karagdagang bayad para sa panganib, at 200% benepisyo para sa pagkamatay o kapansanan kung sakaling magkaroon ng aksidente. Ipinakikita ng sitwasyong ito ang isang mahalagang aral sa makabagong heopolitika at pakikidigma. Ipinakikita ng Ukraine kung paano nakaimpluwensiya sa takbo ng labanan ang mga panloob na desisyong pampolitika, pagpili ng doktrinang militar at paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga drone. Kasabay nito, ipinapaalala nito sa atin na sa isang mundong magkakaugnay, ang seguridad sa karagatan ng ibang bansa ay may direktang kaugnayan sa ekonomiya at kaligtasan ng mga mamamayan sa Pilipinas. Sa pangkalahatan, nakikita natin ang dalawang magkaibang mukha ng krisis na kasalukuyang kinakaharap ng Ukraine. Sa isang banda, nagpapatuloy ang kanilang mga tiyak na operasyong taktikal laban sa mga pasilidad ng langis at lohistika ng Russia sa Black Sea at Donetsk upang mapanatili ang presyon sa kalaban. Sa kabilang banda, kinakaharap ng Kyiv ang isang makasaysayang pagbabago sa pamunuan ng militar matapos ang malawakang protesta ng publiko na nagbunga ng pagtatapos ng panunungkulan ni General Syrskyi at pag-angat ni Major General Drapachi. Ang hinaharap ng krisis na ito ay nakasalalay sa kung paano pamamahalaan ng bagong pamunuan ang mga hamon sa pangunahing hanay ng labanan at sa politika. Magiging sapat kaya ang pagpapalit sa punong komandante upang mapahupa ang tensyong pampolitika sa Kyiv at mapanatili ang sigla ng mga operasyong militar laban sa Russia? Ito ang pangunahing tanong na patuloy na binabantayan ng mga taga-suri sa buong mundo. Inaanyayahan namin ang ating mga kababayan sa Pilipinas na patuloy na subaybayan ang mga kaganapang ito sa Black Sea at Kyiv. Ang mga pagbabago sa seguridad sa karagatan ng Europa at ang katatagan ng pamunuan ng Ukraine ay hindi lamang malalayong balita sa telebisyon, kundi mga pangyayaring may direktang epekto sa presyo ng pagkain sa ating hapagkainan at sa kaligtasan ng ating mga kababayang marino.